Ang itim na engkanto. Sa liblib na baryo ng San Gabriel, may isang alamat na matagal nang ikinukwento ng matatanda, ang alamat ng itim na engkanto. Ayon sa kwento, tuwing sumasapit ang hating gabi ng kabilugan ng buwan, may isang mahiwagang nilalang na lumalabas mula sa kagubatan ng Sierra Monte. Ang sinumang makakita rito ay hindi na muling nakababalik ng buo ang isipan o kaya'y hindi na nakababalik kailanman. Noong unang panahon, may isang magsasaka na nagngangalang Tio Cardo. Siya ay isang masipag na tao at may 7 anak. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa bukirin, nagpasya siyang umuwi ng dumaan sa kagubatan upang mas mapaikli ang kanyang paglalakbay. Babala ng mga matatanda na huwag nang maglakad sa gubat kapag sumasapit ang dilim. Ngunit hindi siya nakinig. Habang naglalakad si Tio Cardo, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Wala siyang marinig ni huni ng kulaglig o ihip ng hangin. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang malamig na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Cardo, Cardo, halika. Napalingon siya. At sa isang malaking puno ng balete, may nakita siyang anino na unti-unting lumilinaw. Isa itong matangkad na nilalang na kulay itim ang buong katawan, may mahahabang kamay at kumikinang na pula ang mga mata. Natakot si Tio Cardo, hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw, tila hinihigop siya ng titig ng nilalang, ngunit bago pa siya tuluyang mapalapit, nakarinig siya ng malakas na tinig mula sa kanyang likuran. Takbo, Cardo, huwag kang titingin. Isang matandang ermitanyo ang lumitaw at hinagisan ang nilalang ng isang bote ng tubig na tila banal. Biglang nagsisigaw sa sakit ang itim na engkanto at naglaho sa ere. Dinala ng ermitanyo si Tio Cardo sa kanyang kubo. Doon, isinalaysay niya ang totoong kwento ng itim na engkanto. Ayon sa alamat, dati siyang isang mandirigmang tao ngunit nilamon ng kasakiman, ipinagpalit niya ang kanyang sariling tribo para sa kapangyarihan. Bilang parusa, isinumpa siya ng diwata ng kagubatan, ginawa siyang isang nilalang na hindi mamamatay. Ngunit hindi rin mabubuhay ng ganap. Ngayon, hinahanap niya ang mga taong mahina ang loob upang gawing alipin ang kanilang mga kaluluwa. Nagpasalamat si Tio Cardo sa matanda at nangakong hindi na muling daraan sa gubat tuwing gabi, ngunit hindi lahat ay kasing swerte niya. Maraming taga-baryo ang nawala sa parehong lugar, at wala ni isa ang natagpuang muli. Lumipas ang maraming taon, at tila nalimutan na ng mga tao ang alamat ng itim na engkanto, ngunit isang gabi, isang batang lalaki ang naglalaro sa may kakahuyan nang biglang mawala. Nang hanapin siya ng mga taga-baryo, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa balete. At mula sa dilim, lumitaw ang mapulang mga mata. Ang itim na engkanto ay hindi pa natatapos, kaya iwasan natin na abutin ng gabi kung dadaan ka sa isang gubat na walang katao-tao. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.